So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Pag-usapan natin yung construction calendar para magkaroon kayo ng idea kailan magandang magpasimula ng project, kailan magandang gawin ang iba't ibang mga activities sa pagpapatayo ng iyong project. Bahay man yan o commercial building o ano man yan. At tingnan natin kung ano ang epekto ng mga months, mga nangyayari sa kalendaryo natin, epekto nito sa presyo ng mga materyales, epekto sa number of days ng patabaho sa video nito. Check this out. Isa namang magandang araw para mag-upload. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. And bakit magandang pag-usapan ito? Siyempre, makakatulong ito sa'yo kung paano mo paplano yung budget mo at yung kung kailan ka magandang pumirma ng contract, kung kailan magandang magpasimula ng construction mo, ng construction project mo. Okay, so, kailangan ulit natin ang ating mapagkakatiwalaang whiteboard, ang ating marker. Okay, isusulat natin ang range. Hindi tayo particular sa isang buwan. No? Gawin natin siyempre, range yan eh. So, by sectioning. No? Section natin yung calendar sa, halimbawa, ilang months. So, mag-start tayo sa January to Feb. January to Feb. Okay ba na magpatrabaho ng ganyang mga buwan? Para sa akin, okay. Kasi una, yung weather, okay. Weather ay okay. Check. Maganda ang weather kapag January hanggang February. Wala na masyadong ano yan. No? Actually, wala nang bagyo yan. Kung ulan yan, ambon-ambon lang. Drizzle lang. At ang totoo, pagka last part ng January, medyo malamig yan. So, medyo maganda yung patrabaho sa labas. Tapos yung presyo ng material price, okay din, no? Kasi kakatapos lang ng ano yan holiday season. So, malamang ang mga presyo ng mga materyales niyan ay steady lang. Hindi man steady ay bumababa siya. Kasi malamang ay may demand pero nasagsagan kasi ng gastusan ng mga nakaraang buwan. Kaya ang mga tao medyo relax sila gumastos. Dahil relax sila gumastos, medyo konti ang potential na nagpapagawa. Pababa ang demand para sa materyales. So, ang tendency ay bababa ang cost ng materials. Okay. So, sa patrabaho naman, medyo mahaba-haba ang calendar days ng January at yung February, konti lang. Medyo konti rin ang holidays. So, medyo hataw yan, no? January hanggang February. No? At bago dumating yung tag-ulan, meron kang January, February, March, April, May. So, may 5 months ka na makakahataw. No? Kung hinahabol mo na yung summer, tapos ka na mag-finishing sa labas. Pagdating ng tag-ulan, nasa loob ka na. So, okay sa akin yan. No? January to February. Hey, tuloy natin. March. Ito yung una, no? Ito naman yung pangalawa. March to May. So, merong stretch na 3 months. Okay ba magpagawa ng March, April, May? Aba, okay yan, no? At kung ang activities ay foundation, ba maganda magpahukay niyan, no? Kasi ang weather ay dry. So, okay. Kaya lang,
baka sumobrang init naman. No? Dahil sobrang init, baka bumagal naman yung hataw ng mga trabahador natin kasi ubos yung kanilang energy. No? So, mas madali silang mapapagod, mas madali silang madidrain dahil nga napakainit, lalo na kapag May. No? So, yun ang dapat mong timbangin. No? Baka mas maraming number of workers mo sa panahon na yan para mas mabilis yung accomplishment. No? O kaya naman, yung schedule ng mga trabaho mo sa labas, medyo limit. No? Medyo limit ka. Kasi talagang napakainit. No? Marami talagang break yung mga tao. No? Madalas silang sisilong dahil nga ang init eh. So, yan yung mga potential na problema may encounter mo kapag ka nagpapatrabaho ka ng March hanggang May sa labas. Kumusta ang presyo ng materials? Aba, medyo mataas yan. Medyo mataas. Bakit? Kasi nga summer, madami ang nagpapagawa. So, yung demand sa materials mataas. So, sabi ng economics, the higher the demand, ay mas mataas ang presyo. Law of supply and demand yan. So, kung sa materials, medyo tayo dyan, no? Additional ang budget natin. Although, wala namang ulan. Kung ang activities mo na ipagagawa ay sa labas, mas maganda dito sa mga panahon na to. Summer yan, dry season. No? March hanggang May. Ito naman tayo. Kasunod, June to August. Ayan. Weather na kagad. Tirahin na natin kagad sa weather. Siyempre, ang weather nito ay napakaulan. Basa. Wet season yan. So, dahil wet season, mahirap gumawa ng site works, site development. Pag nasa labas, lalo na may mga bagyo, so expect natin maraming break. Maraming days na medyo walang pasok. Ako nga pala, babalikan ko balikan lang natin konti. Yung March hanggang May. So, April, May, dyan yung yung para sa mga Kristiyano, yung Holy Week. So, meron ditong mga 4 na araw na walang pasok. Okay, balik na tayo dito sa June to August. Dahil nga maulan yan, no? Mas maganda kung activities mo ay nandun ka na sa loob. Kung ang ipapagawa mo ay nasa loob, okay lang yan. No? Pero kung ang ipapagawa mo na ay finishing, painting, waterproofing, nako, kalaban mo yan. Kasi nga, hindi maganda yung weather. No? Pero, may mga activities na magandang gawin kapag ka sa panahon na yan. Ano yun? Yung pagtetest mo ng bubong. So, sa panahon na nakabubong ka na ng summer, o sabihin natin dito sa May, nakapagkabit ka na ng bubong, matetesting mo na ngayon siya pagdating ng June, July, August. Makikita mo na kagad kung may tagas, makikita mo na kagad kung may butas, o kaya kung may kailangang i-tighten doon sa bubong mo para mawala yung tagas. So, yung testing mo ng mga water items, water resiliency, water tightness ng project, magagawa mo sa loob ng mga buwan na yan. Actually, nag-extend pa yan hanggang sa bare months. Ano pang activities maganda kapag maulan? Di yung pagtatambak ng lupa. So, kapag ang site mo kailangan tambakan, I suggest gawin mo yan sa maulan. No? Bakit? Kasi yung tubig ulan tutulong para masettle talaga. Mag-settle yung lupa. Makompact siya. Makakatulong sa compaction. No? Kasi talagang mapipikpik. Kumaga, no? Mako-compact naturally ng tubig yung tinambak mong lupa. At maganda yon, no? Kasi talagang sure ka na na-compact yung lupa mo up to the pinaka possible
na natural na pag-compact niya. Tutulungan na lang ng equipment. Minor na lang yun. Ayan. Presyo ng materyales. Okay yan. Bakit? Kasi pag tag-ulan, konti yung ine-expect na magpapagawa. So, yung demand sa materyales medyo mababa. Kaya, ang tendency, mababa rin yung presyo. Lalo na kung semento, no? Hindi pwedeng i-deliver kapag umuulan. Lalo na kung ang pan-deliver nila ay ELP o kaya yung mga open na truck. So, hindi nila gagawin yun, no? Kaya lang, magkakaroon ka ng delay. Kasi kapag ka ganong maulan, yung delivery ng semento, diba? Order ka ng semento sa hardware na wala namang covered na delivery truck. Eh, maghihintay ka kung kailan nila di-deliver yun. Kasi di-deliver nila yun pagka hindi umuulan. So, paano kung may bagyo? So, marami kang delays dyan. Pero nga, yung materyales, medyo mababa sa panahon na yan. Okay, dito naman tayo sa bare months. September to December. Okay, weather, ganun pa rin yan, maulan pa rin. So, ang totoo, ngayong nag-climate change, mas maraming bagyo dyan, no? Sa bare months. So, ganun pa rin. Kung anong problema mo sa August, June to August, eh, dala-dala pa rin yan. No? Babalikan ko lang yung August. Kung mapamahiin ka, mayroong ghost month. So, baka hindi ka pumunta dyan. O, balik na tayo dito. Mga na-miss natin yan. No? Dito tayo sa materials. Okay. Alam nyo, ang totoo, ang materials dito sa panahon ng bare months, medyo mataas din. Bakit? Kasi mataas yung fuel eh. Sa mga panahon na yan, taas ng presyo ng fuel. Normally, diba? Usually pala. Usually, tumataas ang fuel. Kasi mas malaki yung konsumo ng mundo para painitin yung kanilang mga makinarya, lalo na dun sa mga nagwi-winter ng mga bansa na malakas kumonsumo ng oil sa panahon na yan. Na sila ang nagdidikta ng presyo kasi sa kanila nanggagaling yung oil. So, lahat yan, no? Chain reaction. No? Pag mataas ang fuel, tataas ang lahat. Sama na ang mga construction materials. And, of course, yung mga holidays ng buwan ng December. So, dito, medyo talo ka sa materyales at talo ka sa weather. Kaya, medyo alanganin akong i-recommend yung September to December para ikaw ay magsimula ng isang project. So, ano maganda? Ano i-recommend ko na magandang magsimula ng project ko? Meron akong isang bet. Ito nga, January. So, January, magandang weather. No? Okay ang materyales, stable. No? Medyo mahaba yung stretch ng January. Maraming working days. Kaya, okay, magsimula dyan. Hatawin mo lang habang hindi pa nagtatag-ulan. So, hatawin mo yung trabaho para pagdating dito, nakabubong ka na. Meron ka ng bubong. Tapos, makakapagtrabaho ka na sa loob. So, yung January hanggang May, pagdating sa May, nagpipintura ka na sa labas. Nagpifinish ka na sa labas. Tapos, matutuyo ng gusto yun. Yung waterproofing na in-apply mo, kakapit ng gusto dun sa walls. At pagka nagbubong ka na sa June, pasok na kayo ngayon sa June. Pasok na kayo sa loob. Nandun na sa loob yung activities nyo. Kasi tapos na yung labas. So ito, bet ko to. January. Maraming salamat po. Sana nakatulong po. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo. Sa susunod nating content, ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!